5 plus 1 digit yata eh. Di ba? Paano mo naman tatanggihan yun? Correct. Pero ang itong problema niya, nasa kalagitnaan ka ng UAAP season. Yun ang mabigat dito. Kung bibigyan, is it worth it? Ang tanong ko. Pare tanong ko sa iyo, more or less, ang De La Salle University Green Archers, magkano tingin mong ginagastos niyan? Pare, sa 1 year preparation, recruitment, training, pagkain, lahat, tingin mo, pare? Parang milyon-milyon, limpak yan eh. Yun nga lang, di ba, yung sinasabi na hindi nga binulgat, di ba? Sabi nga, allegedly, di ba? He's receiving $500,000, di ba? Million, diba? Na natin. Kalahati no, mga 300 na lang. Ilan pa yung players doon, recruitment pa. So malaking limpak-limpak yan ginagastos na. Pare, dito lang kasi pare, iniisip ko sa recruitment, no, yung lahat ng ginastos ng Lansa siguro kundi mga 50 million plus, malaki for the whole year. Pag ang bata siya na-disgrasya, is it worth it? Parang tinapo mo sa labas ng bintana pag na-disgrasya. Pare, ang buhay ng Lasal, malaking piece of the puzzle si KQ, si Kevin Kiambao dito. Parang sa akin, ang nagkaano rito, ang malaking influensya dito is si Coach Topex Robinson. Correct. Kasi maraming ginigive up si Coach Topex dito eh. At ang pwede lang pumigil dito sa actions ni Kevin Kiambao is walang iba kung hindi si Coach Topex. Kasi siya ang coach eh. It's a test of character kay Coach kay Kevin Kiambao ito. Number 1, sinign up ka na. Ang dati noon, parang maraming gusto kumuha sa kanya and bumalik siya sa Lasal, pare, di ba? Maraming offer sa abroad. Ngayon, bumalik siya sa Lasal. So, Lasal wants a full commitment, pare, di ba? Correct. Ngayon, do you still consider bang full commitment kung naglalaro ka pa in between the tournament? Pare, tama. Diba? Hindi na full commitment yon. Hindi na. Siyempre pare, ang tanong ko, sino ba ang may command responsibility pagdating sa ganito? Diba, sa ganitong sitwasyon, ikaw ang player. Diba? Nasa coach yun. Na if you allow that, yun ang mahirap. Ang problema lang pare, Lasal is doing well sa UAAP. And they're approaching yung medyo pa approach na sila ng siguro semifinals. So medyo patindi na rin ng patindi yung pressure, patindi na rin ng patindi yung demand sa laban. And ang panalay, ang hidden dyan sa panalay, yung nilalaro ni Kevin is it's a money game. Pare, okay lang kung laro ka lang eh. What if kung may nagpupustahan dyan? Meron. Ha? Meron. Kung biglang magkagulo, like yung Liga sa Muntinlupa na yung kasama niya si Bakla, hinabol yung referee, susuntokin. Yun, di ba? Oo. Yun ang ron. Yun ang isa sa mga tinitingnan ko na pwedeng mangyari kung magkagulo. Tapos second, pare, alam ko, nabobore siya. Siguro masyadong matagal ang laro. It's masyadong theoretical. Theory, practice. Ilaro na natin ito. Okay din yan. Ang problema lang, siyempre, ikaw meron kang commitment eh. It's usapan lalaki yun eh. Usapan lalaki yun. Dapat, dapat you have to choose. Kaya inopera ng ganyan kalaki, it's to block out all your commitments. Tama. As a player, as a collegiate player na wala kang ibang lalaruan kung hindi yung eskwela mo lang. Dahil ang laki ng investment sa'yo, nakataya silang lahat sa'yo, the whole community, Lasal community, nakataya sa'yo, I'm sure nandun naman yung crowd, pressure ng crowd, nade-develop pa rin sa'yo yung optical illusion mo sa court, tinahanap mo yun, pero titimbangin mo maigi. And lahat ito, magmumula sa gabay ni Coach Topex. So I hope test of character to kay Coach Topex na sana magawang pa niya ng paraan yung sitwasyon ni Kevin Kiambao. Kasi sayang kung mamimiss niya itong Final Four. Tama yun pare. At maganda pagkakahimay mo dito sa issue ni Kevin Kiambao. Ito na ba sa akin? Pero bago yan pare, shoutout muna pare.